yung salitang kung susunod ka lamang pero hindi naman bukal sa loob mo, huwag ka nang sumunod. Narinig niyo po ba yun? Madalas, naririnig namin yan sa aming mga magulang kapag inuutusan kami, pero hindi bukal sa aming mga loob. Yun ang lagi naming maririnig. Ano po ang ibig sabihin nito? Malinaw sa katotohanan na ang pagsunod ay dapat nanggagaling po sa kabukalan ng ating mga puso, sapagkat yun ang kalulugdan ng mga taong nag-uutos sa atin. In the same way, sa ating pong buhay pananampalataya, ang ating pagsunod ay hindi ho nakabase sa ating mga pakiramdam at kagustuhan lamang, kundi ang ating pagsunod ng may kagalakan ay pagsunod sa mga salita ng Diyos na naitala sa banal na kasulatan. That's why we are not follow and obey sa mga feelings and preference natin, kundi dapat po ay kung ano ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. As we continue to our preaching series ng Biblical Stewardship, nasa part 7 na po tayo ngayon. Pero ang ating pong sermon title, Magkaloob ng Masaya sa Panginoong Diyos. And I want to encourage everyone and invite everyone to open your Bible in 2 Corinthians chapter 8, verse 12. Please open your Bible sa 2 Korinto, kabanatang 8. Ikalawang Korinto, kabanatang 8, ang talata ay 12. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Sa chapter 9, verse 7, please open your Bible in verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. Our sermon title, based on our passage, Magkaloob ng Masaya sa Panginoong Diyos. Now, nagpapatuloy tayo sa ating series ng Biblical Stewardship. Ngayon, ang question natin dito, paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Napakagandang katanungan nito, paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Gusto nating unawain muna, dun sa chapter 8, verse 12, ang linaw po, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay. So, sinasabi ng salita ng Diyos na kung tayo ay magbibigay, ay dapat bukal sa kalooban. Ano ba ibig sabihin ng salitang bukal? Ibig sabihin, may pinanggagalingan. Alam natin na yung mga pangunawa natin sa pag sinabing bukal, kusa ito na lumalabas, kusa ito na dumadaloy. Kaya nga, di ba, pagka nakakita tayo, bukal ng tubig, ang ibig sabihin po nun ay hindi mo siya kailangang timbain, hindi mo siya kailangang ipump, meron siyang lumalabas na kusa. So in other words, kapag pinag-usapan natin ang pagbibigay sa ating Panginoong Diyos, wala pong nagpo-force sa atin dapat. Amen po ba? Walang nagpo-force sa atin, wala pong dapat na nagtutulak sa atin, kundi ito dapat ay nanggagaling sa pagkakusa ng kalooban natin sa mga ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. In the context of Apostle Paul, alam natin kung ano yung ibig niya sabihin na sinabi niya na bukal sa kalooban. At ito ay walang iba kundi ang ating pagbibigay. Now, when we say giving, maraming Kristiyano na may iba-ibang konsepto patungkol sa pagbibigay. Pero sa ayon sa gusto natin, we are not giving
sa ating Panginoong Diyos nang wala tayong natatanggap mula sa Kanya. At wala rin pong magiging bukal na magagaling sa ating pagbibigay sa ating Panginoong Diyos nang hindi po kusa na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, ano'y kasunod? Tatanggapin ng Diyos ang inyong nakakayanan. So tatanggapin ng Diyos. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Now in chapter 9, verse 7, ganito ang sabi ng salita ng Diyos through Apostle Paul. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. If you notice, merong warning si Paul. Ang warning ni Paul ay maluwag sa loob. Alam natin, pag sinabing maluwag sa loob, ibig sabihin po nito, hindi ka napilitan. Di po ba? Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. And what? Itong pananaw, kapag nagbigay tayo ng mayroong pong ginagawa natin ng mayroon pong maluwag sa loob at di napipilitan. Nasabi, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Now, mamaya mai-elaborate po natin yan. So, sinasabi ko lang po ito because my question is coming from these two passages na paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos. Ang pagbibigay sa Panginoong Diyos ay hindi po burden. Amen? Hindi po pabigat sa atin dapat ang pagbibigay. Kung meron pong magbibigay sa inyo at kung ano-ano pa yung sasabihin nila, siguro hindi mo masisikmurang tanggapin. Tama po ba? Sapagkat ang gusto natin, kapag may nagbibigay sa atin, ang dapat nating maramdaman ay isang kaligayahan at kagalakan sa isang taong nagbibigay. Tama po ba? Sapagkat malinaw na dapat nating maintindihan, when we give to the Lord, dapat meron tayong joy, meron tayong happiness. Alam nyo, ang salitang happiness, ang salitang joy, this is coming from the Greek word makarios. Na alam niyo po ba ibig sabihin nun? Bless o blessed. Ang isang tao na nagbibigay ng may kagalakan ay nakatanggap na ng pagpapala galing sa Panginoong Diyos. So that's why in this morning, I want to answer this question, na paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos sa tatlong katotohanan. Una, sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ginawa ni Kristo sa iyo. Yan dapat yung nagmo-motivate sa atin. Kung gusto nating magkaloob ng masaya sa Panginoong Diyos, dapat kilalanin mo muna kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo. Dapat nating maintindihan na if you are not child of God, kung hindi tayo totoong na born again, kung hindi tayo totoong anak ng ating Panginoong Diyos o mananampalataya, ay hindi ho tayo magiging masaya sa pagbibigay ng Panginoong Diyos. Ganito yung gusto kong ipaunawa sa atin. Matututuhan natin na maging masaya sa pagkakaloob sa pamamagitan ng pag-aaral sa buhay at katauhan ng pinakadakilang pagkakaloob na isinakatuparan ng isang tao na nakilala ng sangkatauhan. At sino siya? Ang Panginoong Jesucristo. Yan yung dapat na maging mindset natin. Yan yung dapat na maging pananaw muna natin. Merong nagbigay sa'yo. Alam nyo, sabi ng Bible, coming from the mouth of Jesus Christ, in the book of Luke chapter 12, makamit mo man ang kayamanan ng buong mundong ito. Kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak sa impyerno, ikaw na ang pinakakawawa sa lahat. Para kay Jesus Christ, ang pinakamahalaga na starting point na dapat nating maintindihan kung paano tayo makapagbibigay sa ating Panginoong Diyos ng may kagalakan ay una sa lahat ay naranasan ba natin ang kaligtasan. Amen po ba? Dapat naranasan muna natin ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ko ito sinasabi? Una sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ang una hong nagbigay ay ang Diyos. Hindi ho tayo.
Kung ang usapin po natin ay ang eternal destiny natin o walang hanggang patutunguhan natin na hindi kayang bayaran ng sino mang matalinong tao, hindi kayang bayaran ng sino man sa atin, hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng ginto at salapi, ma-appreciate natin yung ginawa ni Jesus Christ. Because everything we have in this world is temporal. But one thing is important para sa atin ay yung eternal destiny ng ating kaluluwa. And itong destiny ito ay dapat nating maintindihan na hindi kayang bayaran ng sino man o ng salapi o ng bawat isa sa atin. At walang ibang nagbayad upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, iniwan ang kanyang kayamanan ng ating Panginoong Hesukristo. Iniwan ang kanyang kayamanan at kaluwalhatian sa kanyang kaharian sa kalangitan. Pumunta si Jesus sa lupa at kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas niya tayo. Tingnan niyo po yung 2 Corinthians 8:9. Dito rin po sa passage na binasa natin. Sabi ng chapter 8 verse 9 ay ganito. Now listen carefully. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Now, the word kayamanan o yumaman na sinasabi rito, this is the complete blessing of Jesus Christ sa buhay natin. The first interpretation dito ay walang iba. This is not materials, material na bagay. Hindi po ito isang pinansyal na bagay, kundi ang gustong ipakita ni Apostle Paul dito ay ang kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan sa spiritual na aspeto. Bakit po? Because the context of chapter 8 ay kung paano tayo dapat magbigay sa Panginoong Diyos. Ang gusto niyang ipakita ngayon dito, sino ba si Jesus? Sino ba ang ating Panginoong Hesukristo? Alam natin kanina sa ating pag-aaral na si Jesus Christ ay Diyos. Na si Jesus Christ ay man. Tama po ba? Pero ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo in the context of Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 8? Ang sabi niya, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang ibig sabihin po ni Apostle Paul dito, si Hesukristo na Diyos, nagkatawan tao. Dumanas for almost 33.5 years ng ng karukhaan dito sa lupa. Especially in the last phase of His life, ng 3.5 years, kung paano niya ipinakita sa atin na yung kanyang pagiging handa sa lahat ng kanyang dadaanan dito sa lupa upang tayo na makasalanan ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Upang tayo na mga pinili ng Diyos Ama. Upang ang sino mang pinili ng Diyos Ama na ibinigay niya sa pamamagitan ng kamatayan sa cross ni Kristo ay maging mayaman sa kanyang harapan. That's why ang sabi ngayon dito sa ating konteksto ngayon, kung si Jesus na ibigay niya yung buhay niya sa atin, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, na siyang pinaka-treasure ng bawat isa sa atin, itong eternal life. Hindi mo ba kayang magbigay ng may kagalakan sa ating Panginoong Diyos? Hindi mo ba kayang gawin ang katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, that you are willing, saan? Sa mga sacrifices for the glory of God, for the expansion of God's kingdom, sa ating pagbabalik sa ating Panginoong Diyos, whether ito man ay pagpapalang pinansyal, pagpapalang material, and even our gifts and talents na ibinigay ng ating Panginoong Diyos, even the time na binigay ng Panginoong Diyos sa atin, na malinaw na sinasabi sa ating pag-uusap ngayon, mga kapatid, malinaw na malinaw, pumunta si Jesus sa lupa at kusang loob na ibinigay ang kanyang buhay upang iligtas ikaw at ako. Kapatid, dahil itinalaga tayo ng Diyos na maging katulad ng kanyang anak,
we have no choice to follow what Jesus commanded us. Ano ba po ang sabi ng Romans 8:29? Ang linaw po ng Romans 8:29. After God save us, dapat ito yung nasa puso natin sa Romans 8:29. Ano sabi niya? Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kanyang anak. So after we say, we are not living according to our own preference, yung gusto lang ho natin. After we save, nagawin tayong anak ng Diyos, our inclination is to become the image of His Son. Ano ba ibig sabihin na maging katulad ng kanyang anak? Well, ang ibig sabihin nito, mamuhay tayo katulad ng pagkapamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. And yet, hindi natin kayang mamuhay ng katulad ni Kristo. Because we have weakness. But our desire sa ating mga buhay is to live with Christ sa kanyang biyaya na ibinibigay niya sa atin. Now listen, in the language of Apostle John, in 1 John chapter 2, ano ang sabi ni Apostle John sa 1 John chapter 2? Now, sinasabi niya ngayon sa atin sa 1 John chapter 2, verse 6, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Brothers and sisters, living as Christ living. So, ibig sabihin, ang linaw po na gusto nating ipakita. When it comes to the principle of a joyful giving sa ating Panginoong Diyos, we always set our mind doon sa mga bagay na nilagay ng Diyos sa ating mga puso. Ngayon nabubuhay na po tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. Mamumuhay pa po ba tayo ng hiwalay sa Kanya? Of course not. Mamumuhay po ba tayo nang hindi susunod sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot po ay hindi. At kung tayo dapat ay mamumuhay sa panukala at sa landasin ng ating Panginoong Diyos based on His written word, dapat mamuhay tayo ng katulad ng pagkapamuhay ni Kristo. Pero take note, di po natin kayang i-attain yung mga bagay na yon. But the desire of our heart is to please God by modeling Jesus sa ating mga buhay, not morally, but because this is the will of God sa buhay po nating lahat. Mga kapatid, sinabi ng ating tagapagligtas sa Gawa chapter 20, verse 35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sometimes we are preference na gusto natin tayo yung laging tumatanggap sa ating Panginoong Diyos. Yun yung nangyayari eh. I'm sure everyday po, lagi niyong sinasabi pagkagising nyo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng good health. Panginoon, pagalingin niyo po ako. Panginoon, pagpalain niyo ako sa aking trabaho. Panginoon, ibigay niyo po yung lahat ng pangangailangan namin sa aming pamilya. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ganito yung mga sinasabi natin sa Lord. Ang dami nating list ng hinihingi sa ating Panginoong Diyos. And God gave itong mga bagay na ito. Binibigay ng Diyos sa atin ang mga bagay na kailangan natin. Amen po ba? Pero ano sabi dito? Sa Gawa 20 verse 35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. Kung ang Diyos ay nagbibigay sa atin, tama po ba? Hindi ba maaari na magbalik din tayo para sa ating Panginoong Diyos? The answer is, certainly. Tiyak dapat na dapat magbalik tayo. Alam niyo, hindi ho kailangan ng Diyos
ng anumang bagay para sa atin. But this is our privilege na makapagbigay sa ating Panginoong Diyos because this is commanded coming from His Word. Amen po ba? Dahil gusto ng Panginoong Diyos na magbigay tayo sa Kanya dahil utos niya ito. At bakit niya utos ito? Upang patuloy na maibigay natin ang kalwalhatian sa Diyos sa lahat ng ating tinatangkilik. At para ito sa sustenance ng lahat ng pangangailangan ng Kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya nga, sa isang simpleng paliwanag, ang pinakadakilang motibasyon para sa isang masaya at masaganang pagbibigay ay ang pagbibigay na nakalulugod sa Panginoon at sumasalamin sa Kanyang regalo ng kaligtasan para sa atin. Kapatid, paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Number 1, sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ginawa ni Kristo sa iyo. Kapatid, kung naranasan mo ang kumpletong ginawa na natapos ni Kristo sa cross, tumanggap ka ng mahalagang kaloob at regalo at pagpapala ng Diyos. At ito ay walang iba kundi ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang lahat-lahat dapat sa iyong buhay. Si Kristo dapat ang Panginoon ng iyong buhay. Kasama na po ang lahat ng iyong tinatangkilik. Ito dapat ang naglalagay ng motibasyon sa iyo at sa akin na sa ating pagbibigay sa ating Panginoong Diyos na mayroong kagalakan, na mayroong pagmamahal at masayahin tayong nagbibigay at nag-o-offer ng anumang bagay na ipina-o-offer ni Lord sa atin para sa Kanyang kalwalhatian. Number 2, paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Number 2, sa pamamagitan ng pagkilala mo na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Amen po ba? Wala pong ibang nagpapala sa atin. Bagamat alam natin, si Satan, nag-o-offer siya ng kayamanan. Halimbawa sa ginawa ni Satan kay Jesus Christ in the book of Matthew chapter 4. In-offer niya ang lahat ng natatanaw ni Jesus Christ. But we as a believer, alam natin dapat na ang mga pagpapalang meron tayo ay hindi nanggaling sa anumang kasamaan. Amen po ba? Dahil hindi ho matuturing na pagpapala yon. Ang tunay na pagpapala ay pagpapalang nanggaling sa ating Panginoong Diyos na nagyari at nakamit natin sa pamamagitan ng prinsipyong biblikal sa lahat ng naging negosyo at uri ng trabaho na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ang ilang nakakahamong katotohanan na tutulong sa iyo at sa akin upang maging masaya sa iyong pagkakaloob. Matalinong ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 9, talatang 6. Ang sabi niya, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. If you notice, 2 Corinthians chapter 9 is talk about, again, giving. This is the series of Apostle Paul ng kanyang pagtuturo sa 2 Corinthians chapter 8 hanggang chapter 9. This is a series of giving, encouraging the saints and believers of the Corinth to give generously sa gawain ng ating Panginoong Diyos. At maganda na mapaalalahanan tayo rito sa 2 Corinthians 9:6. Ang sabi dito, tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ngayon, ang tanong natin, kapag ba naghahasik ka at nagtatanim ka ng maraming binhi, ay may prinsipyo ba ito ng pagbabalik ng maraming ani? Ang sagot ay oo. So, ginamit ngayon ni Apostle Paul ang agrikulturang
pamamaraan sa prinsipyo ng pagbibigay. Ngayon, pag tinignan ho natin, ang tanong lang, sino naman ang nagbibigay ng binhi na dapat nating itanim? Ang sabi ay ganito. Sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. In verse 10, sundan niyo po ako, 2 Corinthians 9:10, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga na sagana ang inyong kabutihang loob. Ang punto lang po dito, wala kang maibibigay sa Panginoong Diyos nang hindi galing sa Kanya. Amen po ba? Kung nakakapagbigay ka sa ating Panginoong Diyos, kasi may ibinigay siya sa iyo. Naintindihan nyo? Kung bakit ka ngayon nagbigay ng araw sa Panginoong Diyos, kasi binigyan ka ng Diyos ng 6 na araw. Kaya yung isang araw, o 3 oras na nandito tayo, ibinibigay natin sa Panginoon. Kung bakit ka nakakapaglingkod sa Lord? Kasi nagbibigay siya sa iyo. Kung bakit ka nagbibigay ng kaloob mo sa ating Panginoong Diyos? Kasi nagbigay na siya sa iyo. And that is the principle. Wala po tayong maibibigay sa ating Panginoong Diyos nang hindi galing sa Kanya. And I want to clarify, yung sinabi ni Apostle Paul nung nasa atin siya sa libro ng mga gawa. Sa libro ng mga gawa, meron siyang sinabi ron. Ang sabi niya ay ito. Nung si Pablo ay nasa Atenas, ang sabi niya ron, maliwanag, sa verse 25 ng chapter 17. Acts 17 verse 25. Ang sabi niya ron, hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao. Nakita niyo yun? Sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Maliwanag po yan, mga kapatid. Ang pinapakita ngayon dito, sa verse 28 pa, ang sabi, hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Lahat ng mayroon tayo, galing sa Panginoong Diyos. Lahat ng mayroon, tinatangkilik tayo, ang lahat ng ito ay galing sa Panginoong Diyos. Kaya yung 2 Corinthians 9:6, napakalinaw ng prinsipyo. Pagpapatuloy ko po, ang hindi nagmamaliw na katotohanan ito ay binanggit din ni Solomon 1,000 taon bago isulat ang 2 Korinto. Ano sabi niya sa Kawikaan 3:9-10? Tingnan niyo po, andyan po sa inyong handout. Sa Kawikaan chapter 3 verse 9-10. And I quote, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalik mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin mo'y hindi na matutuya. This is the promise of God coming from the mouth of King Solomon. Ang sabi niya, dito sa ating binasang passage, Kawikaan 3:9-10, parangalan mo si Yahweh. Paano natin paparangalan si Yahweh? Minsan ang gusto natin, walang problema sa atin yung pagpaparangal sa Panginoon kapag ka Sunday na umaawit tayo ng papuri sa Kanya. Walang problema sa atin minsan na kapag ka gusto nating parangalan ng Panginoong Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng mga prayers natin, sa mga pagbabasa natin ng mga salita ng Panginoong Diyos. Pero ang problema minsan, kapag ang usapin na ay ang pagbibigay sa Diyos, na siyang bahagi din ng pagpaparangal natin sa Kanya, nagkakaproblema rito ang maraming Kristiyano. Tama po ba? Ewan ko kung na-observe niyo po ito. For almost 25 years in the ministry, this is the most problem ng maraming Kristiyano. Lord, pwede kong gusto itang parangalan sa pamamagitan ng pag-awit ko ng mga salmo, himno, awiting spiritual sa iyo. Lord, gusto itang parangalan sa pamamagitan ng paglilingkod ko sa iyo.
Gusto kitang parangalan, Panginoon, pag-araw ng Sunday, pupunta ako upang sumamba. Pero ang problema po, paano kung ito na yung gustong sabihin ng Diyos sa atin na parangalan natin siya? Saan? Ang sabi ko dyan, tingnan nyo, parangalan mo si Yahweh. Saan? Saan daw po paparangalan? Sa pamamagitan ng ano daw po? Ayun, sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Kaya ba natin parangalan si Yahweh sa pamamagitan ng mga kayamanan tinatangkilik natin? Pag ba sinabing kayamanan, ano ba ito? Of course, kasama po rito yung mga materials na meron tayo na gusto nating magparangal sa Panginoong Diyos. Kasama dito yung mga pagpapalang pinansyal na tinatanggap natin sa Kanya. Pero pag pinag-uusapan ito, parang yung eyebrow ng mga mananampalataya, aangat eh. Nako, ayan, parang tingin natin, ang Diyos hindi siya nag-expect sa atin na maparangalan din siya sa pamamagitan ng mga tinatangkilik natin. Pero command ito ng Lord eh. Sabi nga natin, this is coming from King Solomon. Ang pinakamayaman, makikita natin mamaya. Sa 1 Corinthians, si King David at si Solomon, ibinigay nila ang pinakamainam para sa Panginoong Diyos sa pagpapagawa ng kanyang templo. Kaya ang sabi dito na salita ng Diyos, sa pamamagitan ni King Solomon, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Ano pa? Hindi lang ho kayamanan. Ang sabi niya, ito pa, at mula sa iyong pinakamainam na ani. Pag sinabing ani, humaharvest ka. Ang pag-harvest ay hindi lamang po sa agriculture, kundi kung ano yung mga dumarating sa'yo na inaani mo, ito ba ay sa paghahanap buhay mo? Ito ba sa pagtatrabaho mo? This is implied. Kaya sinasabi niya ngayon dito ay ito. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong ringhandungan. Ang paghahandog sa Panginoong Diyos ay pagpaparangal sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba na ang prinsipyo sa Biblia, sa Lumang Tipan, ang paghahandog po ay kasama palagi sa pagsamba sa Lumang Tipan. Maghahandog ka ng perpektong hayop. Kapag mag-worship ka kay Yahweh sa Lumang Tipan, di pwedeng wala kang dala. Kapag punta mo sa templo, dapat meron kang ihahandog sa Kanya. Dapat daw, kapag ka pumunta ka sa templo, meron kang ihahandog sa Kanya. In the language of Old Testament, offering to the Lord is common sa gawain doon. That's why, sinasabi ni Haring Solomon, kapag gusto mo na handugan ang ating Panginoong Diyos, pagbibigay ito ng pagpaparangal, pagbibigay ito ng pagpupuri sa Kanya. May promise ba yung Lord kapag ginawa natin ito? Pagpatuloy natin. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Ano ba yung kamalig? This is the storehouse. Kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin mo ay hindi nga matutuyan. I want to avoid the truth and the promise of God sa mga passage na binasa natin. I'm not promoting prosperity gospel, mga kapatid. I am teaching sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia at kung paano natin makikita ang isang maligaya at masayang pagkakaloob at pagbibigay sa ating Panginoong Diyos ng hindi napipilitan. Now, tingnan natin, bagamat ito sa Lucas 6:38 ay pangalawang application and interpretation na lamang ito, bagamat tumutukoy din ito sa pagpapatawad ng walang limitasyon, pero this is the principle of our giving. Also, ang sabi ng Lucas 6:38 ay ganito, sinabi sa atin ng Panginoong Hesukristo, and I quote, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Of course, the primary context is talk about forgiveness. Pero this is secondarily applied in the principle of giving. Yan yung gusto ipakita sa atin. Sabi nga ng awit 112 verse 5, tunay na ang magpapautang, magiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sagot po, pakinggan. Ang
ay napakalinaw. Hindi mahihigitan ng ating pagbibigay, sa atin, ng ating pagbibigay ng Diyos. Kung alam mo, mong higitan ang Diyos sa pagbibigay, ang Diyos po ay hindi natin mahigitan. Sa totoo lang, ito ang honest sa sarili natin. Pag tinignan natin sa sarili natin, bibigay tayo sa Lord. Deep inside, in our heart, we are not giving fully kung anong bagay na meron tayo. Sometimes we are unfaithful when it comes to our giving sa ating Panginoong Diyos. Pero alam ng Panginoong Diyos yun. So gusto nating ipakita rito, ang prinsipyong ito ay napakalinaw. Hindi mahihigitan ng ating pagbibigay ang pagbibigay sa atin ng ating mapagbigay na Diyos. Kapatid, habang nagbibigay tayo, bilang paglilingkod sa ating Panginoon, saan bumabalik sa atin? Ano ba? Giving is our service to the Lord. At ang promise ng Lord, ito, gusto kong ipaunawa sa katotohanan, ang tanging lugar sa Biblia kung saan inaanyayahan tayo na subukin siya ay ang Malakias 3:10. This is the challenge of God para sa atin. Bagamat, of course, alam natin, may mga nagsasabi, this is for the Israelite, this is not applicable sa panahon natin, sa New Testament, ang tithes na binabanggit dito, o ang pagbibigay. Well, the principle is, dapat tayong magbigay bilang as a good steward sa gawain ng Panginoong Diyos. Ano sabi rito? Ang sabi ng Malakias 3:10 ay ito, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Of course, alam natin kung ano yung sinasabi ni Yahweh dito sa Malakias 3:10. Yung mga naunang talata sa verse 9 hanggang pababa. Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napansin niyo yun? Inulit itong muli ni Solomon. Saan? Kawikaan 11:24-25. Ito ang sabi ni Hari Solomon. Ang taong mapagbigay ay lalong, ano daw? Nagigipit ba o yumayaman? Yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Yung language natin dito, wala naman pong masama sa pagiging kuripot. May mga nababasa po akong ganyan na mga libro. Diba? Kurot-kurot yung mga sinasabing ganon. Diba? Ang gusto lang po ipakita rito ng Word of God, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen po ba? So mga kapatid, gusto natin ipaunawa sa atin itong ikalawang puntong ito. Makakapagkaloob tayo ng masaya sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkilala mo na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Amen po ba? Kapag hindi mo tiningnan sa perspektibong ganito, ang lahat ng bagay na dumarating sa ating buhay, na ito ay nanggaling sa ating Panginoong Diyos, doon na po magsisimula ang pagiging hindi natin mapagbigay sa Diyos at sa Kanyang gawain. O pagtulong sa mga needed o yung mga masigit na nangangailangan. Alam niyo po ba, maraming pagkakataon sa church natin ito, may mga pumupunta. Siguro ngayon nyo lang ito malalaman. May dala po na reseta. At sasabihin, Pastor, kayo po ba'y pastor dito? At lagi sasabihin, ganire, ganon. Ako naman bilang pastor, hindi ko kinukuha to sa pondo ng church natin. Laging nandun yung puso ko. Ayaw ko umalis sila rito nang wala silang dala kahit magkano lamang. Alam ng Panginoong Diyos yan. Marami po, madalas po may pumupunta po rito. At dahil po, nakikita ko naman na in need sila, ayokong umalis sila kahit papano nang wala akong naibigay sa kanila. Nung nag-aaral po ako sa Bible College, kasi po nung time na nag-aaral ako sa Bible College, nung 4th year na ako po ay naging guard nung compound ng eskwelahan na yon. Trabaho ko, 6 hours.
Ang ginagawa ng mga tao pumupunta, minsan may dalang reseta, minsan may dalang death certificate, minsan may pupunta doon na may sulat na nakalagay. Dahil may benevolence fund yung pinaka-church doon, lagi ko silang naigagayad papunta sa office. At hindi sila aalis nang hindi sila nabigyan kung talaga naman tama yung kanilang paghingi. Pero may mga time din naman, noong panahon na yon na napansin ko ito, pabalik-balik na lang ito Sabi ko, kaya tinitingnan ko din kung talagang kailangan ng panahon na yon. Pero ano yung punto natin dito? Ang point lang po natin dito, mga kapatid, simple lamang po. Wala po tayo na maibibigay sa Panginoong Diyos kung hindi niya tayo binigyan. Amen? Lahat ng pagpapala na mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Ayoko pong laliman yung pag-aaral natin when it comes to joyful giving sa ating Panginoong Diyos. At ang gusto ko ipaunawa sa inyo, biblically and practically, maunawaan natin na ang Diyos ang nagpapala sa atin. Wala po tayong maibibigay sa Panginoong Diyos nang hindi galing sa Kanya. At kapag hindi natin pinaniwalaan na ang lahat ng meron tayo sa ating buhay ay hindi ito galing sa Panginoong Diyos, dito na po magsisimula ang pagiging unfaithful natin na magbalik sa Panginoong Diyos. Alam niyo po ba, kaya ka tumanggap ng pera sa mga kahapon, sa mga sumunod na araw, dahil ang Diyos ang nagbigay sa iyo. Sasabihin mo naman, paano akong binigyan ng Panginoong Diyos? Di ba binasa natin sa Gawa chapter 17? Sino ba ang nagbibigay ng hininga? Sino ang nagbibigay ng buhay? Sino ang nagbibigay ng lakas sa iyo? Sino po? Ang Panginoong Diyos. Tama po ba? Kaya mga kapatid, kailangan nating tingnan sa perspektibong biblical at praktikal, lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoong Diyos. Lastly, pangatlo, paano ka makapagkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Number 3, sa pamamagitan ng pagkilala mo na lubos na iniibig ng Diyos ang mapagbigay. Amen po ba? Sino rito na kapag may anak, kuripot, ayaw magbigay, ano yung nararamdaman niyo po? Kanya-kanya sagot na naman tayo. Tama po ba? Pero pag mapagbigay, yung isang tao, ano yung nararamdaman niyo? Masaya, di po ba? Okay. Sa pamamagitan ng pagkilala mo, na lubos na iniibig ng Diyos ang mapagbigay. Alam niyo, sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians 9:7, eto sabi niya, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Kusa. Pag sinabing kusa, hindi ka na inuutusan. Tama mo ba? Kusa nga eh. Pagka magbibigay ka sa Lord, halimbawa, sa church po natin, kung i-apply po natin ang, sabihin na natin, ikapo at handog. Hindi ka na dapat utusan. Ay, Sunday ngayon, binless ako ng Panginoon. Sa buong isang linggo, may natanggap ako kay Lord na pagpapala. Di ba? Ganun na iisip natin. Lord, eto, ihiwalay ko kusa para sa iyo to. Ganun dapat. Amen po ba? Hindi na tayo dapat inuutusan. Hindi na tayo dapat dinidiktahan. Ang gusto ng Panginoong Diyos na kanyang iniibig ay yung taong kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po ba? Kusa kusang nagbibigay. Alam niyo po, meron lang po akong gustong basahin sa inyo doon sa 1 Corinthians chapter 16. Meron pong binanggit si Paul doon eh. Buksan niyo 1 Corinthians chapter 16 verses 1. Ang sabi niya doon, tungkol naman sa tulong sa mga kapatid sa Judea, gawin ninyo ang tulad ng sinabi ko sa mga iglesia sa Galatia. Verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo, magbubukod na ang bawat isa ng halagang makakaya. At iipunin niyon upang hindi na kailangan pang manghingi ng abuloy pagpapariyan ka. Magandang prinsipyo to. When it comes to our giving or tithe sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya sa verse 2, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano po ba yung unang araw ng linggo? Lunes ba? Hindi, linggo po. Okay. Ano daw gagawin? Magbukod. Magbukod daw ng ano?
Kung ano yung pagpapalang ibinigay ng Diyos sa'yo, ihiwalay mo na. Amen po ba? Kung ano, naniniwala ka sa tithes, meron kang 1,000 tinanggap, ihiwalay mo na yung 100. Kung gusto mo mag-offering kay Lord, ihiwalay mo na. Magbukod ka na. Ang tanong, by family ba? O bawat isa? Tingnan niyo kasunod. Tuwing unang araw ng San Linggo, magbukod na. Hindi yung pamilya binanggit eh. Ani karugtong? Binuksan niyo po ba 1 Corinthians 16 para masuggest ko lang po ito sa inyo. Tuwing unang araw ng San Linggo, magbukod na ang bawat isa. Hindi po sinabing si nanay lang. Tama po ba? Hindi po sinabing si tatay lang. Ang bawat isa. Kasi alam ni Paul na ang lahat ng tao na mananampalataya ay may mga blessing na tinatanggap. Tama po ba? Either you are a student, mayroon kang tinatanggap. Tama po ba? Magbukod ang bawat isa. Saan? Nang halagang makakaya. Ngayon, sasabihin natin, kung ano lang pala yung makakaya, katulad ng 2 Corinthians chapter 8 and 9. Alam nyo, yung makakaya dito, this is not based on our gusto lamang. Pag sinabing makakaya, hindi ka bibigyan ng Diyos, hindi manghihingi ang Diyos sa'yo nang hindi mo makakaya. Ano ba ibig sabihin nito? Yung makakaya, ganito. Pag may binigay ang Lord sa'yo, may mabibigay ka ba sa Kanya, makakayang ibigay sa Kanya? Meron po ba? Halimbawa, kung walang binigay si Lord sa'yo, sa buong 1 linggo, may kakayanan ka bang magbigay sa Kanya? Wala, di po ba? Pero paano kung binigyan ka ni Lord sa buong 1 linggo? Let's say, 10,000. May kakayanan ka bang magbigay sa Panginoon? Pero ang tanong natin ngayon dito, yung makakaya ba na yon, ano ba ang ibig sabihin nun? Ang kaya ko lang bigay kay Lord, kahit tumanggap ako ng 10,000, ang gusto ko lang ibigay sa Kanya, 100. Tingin ko, hindi yun yung makakaya mo. Tama po ba? Kung binigyan ka niya ng 1,000 ng 10,000, yung kakayanan na hanapin ng Diyos sa'yo, magkano po? Kung tayo sa pag-uusapan, magkano po? Ayun! Kasi ang Diyos, ang sinasabi niya, may kakayanan ka. If you believe, magbigay ka ng ikapu sa Panginoon, kung magkano ang binigay ng Diyos sa'yo, doon ka magsimula. Kung naniniwala ka sa tithes, yun yung kakayanang ibabalik mo sa Panginoon. Dapat more than doon ka nag-i-start sa 10%. Makakaya. Amen po ba? Hindi yung sinasabi rito na tumanggap ka sa Panginoong Diyos ng more blessing, let's say 10,000, pero nasa isipan mo lang, Lord, ang ibibigay ko sa iyo ay 100 lang. Hindi ho yun yung gustong ipakitang makakaya. Because in Malachi chapter 3 verse 10, ano sabi niya? Ibigay niyong buong-buo ang ano? Ang inyong ikapo. Tama po ba? Meaning, ang gusto ipakita rito na makakaya natin ay naka-incline ito mas higit pa sa tinuturo ng Malachi chapter 3 verse 10. Kapatid, I'm not manipulating every one of you sa pag-aaral natin ito. Kaya nga binibigyan ko kayo ng choice. If you believe the tithes, do it. Pero I believe na ang ikapo ay hindi nga tinuro sa banal na kasulatan sa bagong tipan. Pero ang simula ng pagbibigay sa Panginoong Diyos ay dapat nasa 10 bahagi pataas because we are living in the grace of God. Yun yung gusto ipakita sa ngayon sa atin dito. Kaya ang sabi niya sa verse 2, tuwing unang araw ng San Linggo, magbukod na ang bawat isa sa inyo at ang sabi rito, sa halagang makakaya. This is the principle na dapat nating gawain. Ngayon, as I continue sa ating number 3, sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Ang pagbibigay ng masaya, kung ganoon, ang dapat na maging uri ng buhay para sa Kristiyano na nakakaunawa sa biyaya ng Diyos. Kung nagbibigay tayo ng masagana at kusang loob mula sa ating puso, tinitiyak sa atin ng Diyos na Siya ang mag-iingat at magkakalob sa atin ng ating mga pangangailangan. Yan yung sinabi ng Isaiah 58 Awit 41, Kawikaan 22, 2 Corinthians 9, 8, and 11. At dapat nating tandaan na hindi lamang ang ating kayamanan
ang dapat nating ibalik sa Diyos ng may kagalakan. Gaya nga na sinabi ni Haring David sa 1 Chronicle 29:14. Ano sabi niya ron? Ang lahat ng nasa atin ay nagmumula sa Diyos. 2 Chronicle 29:14. Wala po kayong mga bagay na meron kayo na hindi galing sa Diyos. O sige, tingnan natin yung 2 Chronicle. Sige po, pakibuksan nyo po. 2 Chronicle. Okay? Sorry, 1 Chronicle. Unang Chronicle. Para makita lang po natin, 29:14. Ito ho ang sabi. Ano sabi ng verse 14? Para makita natin yung context. So, ang sabi ng 14 ay ganito. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Nakita nyo? Lahat ng ito, sabi ni, malinaw po ito, sabi po ni Haring David, lahat ng meron kami ay galing lang sa inyo. Alam nyo, kung pag-uusapan po yan, si Haring David po, kahit yung personal na kayamanan niya, binigay niya sa Diyos. Tingnan niyo, 29:2. Ano sabi rito? Kaya, sinikap kong magtipon ng mga gagamiting tulad ng ginto, pilak, panso, bakal at kahoy. Kasi magtatayo po siya ng templo. Verse 3, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay nilaang ko na rin sa gawain ito, pagkat kasiyahan kong magkaroon ng bahay si Yahweh. Napansin nyo? Kasiyahan niya, masaya siya. Kaya yung personal niya, doon sa verse 3, binigay niya. Napansin nyo? Ngayon, pag binasa niyo pong mabuti yan, nandiyan naka-identify yung lahat ng binigay ng mga tao, nung magtatayo sila ng templo, yan yung mga in-identify na nagbigay si David. Lahat po na yan. Kaya ang sabi niya, sa verse 12, tingnan nyo, ano sabi niya sa verse 12? Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan, taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Napansin niyo po yan? Sa verse 16, ng unang Chronicle 29:16, O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanang ito na natipon namin para ipagpagawa ng iyong tahanan ay sa iyo nga nagbuhat. Wala pong sinabi si Haring David na ako ang mayroong kalakasan at karunungan. Kung bakit ako mapera, kung bakit ako maraming ginto, kung bakit ako ganito. Hindi, lagi niya sinasabi. If you notice, lagi niya sinasabi, buhat sa iyo ang lahat ng ito. Amen? The principle of giving is always reminding us, Lord, kung nagbigay man ako sa iyo, buhat naman ito sa iyo eh. Tama po ba? Lahat naman ng meron ako, galing sa iyo eh. Yung buhay ko nga, galing sa iyo eh. Tama? Yung kaligtasan ko nga, galing sa iyo eh. Ibig sabihin, whatever we have now, whatever we possess sa buhay natin, ang Diyos ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Amen. At sabi yan, at kasama sa mga ito, ang ating mga talento, gayon din ang ating panahon. Kapatid, when it comes to our giving to the Lord, hindi lamang po ito pag-uusap para sa mga pagpapalang material, pinansyal na mayroon tayo, kundi kahit ang talento natin. Amen po ba? Yung mga spiritual talents, mga spiritual gifts na binigay ng Diyos sa atin, at ang sabi rin dito, gayon din ang mga panahon. Even our times, amen po ba? Even the season na binibigay ng Diyos sa atin, kailangan po nating magbigay sa Kanya. Kaya nga ho, sa totoo lang, ang oras na binigay ng Diyos sa atin, pinag-aralan natin last Sunday, redeeming the time because the days are evil. Sabi na, nakita natin yun, yung oras na binigay ng Diyos sa atin, sabing ganon, gamitin natin ng maayos. Tama po ba? Yung napag-aralan na din natin sa ating paksa na ito na series natin, yung araw na binibigay ng Diyos sa atin, gamitin natin ng tama. Amen po ba?
At maglaan tayo ng isang araw to rest in the presence of God. Magpahinga sa presensya ng Diyos na sumasamba at naglilingkod sa Kanya. Kung binigyan man tayo ng Lord ng karunungan, ng talento, anumang bagay yan, gamitin natin, magbalik tayo ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pagpapatuloy ko po, dahil itinakda ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Awit 139:16. Diyos po ang nagtatakda. Tunay na ang ating panahon ay pag-aari po ng Diyos. Siya ho ang may-ari ng panahon natin, ng oras natin, ng buhay natin. Kung ang orasan po ay tumitiktok pa sa buhay natin, isang araw, yung orasan na yon dadating sa tamang oras, nakasabay ng TikTok na yon, ang ating sarili o yung ating katawan ay mamamatay dahil hawak ng Diyos ang buhay natin. Amen? Yun yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya nga po, ang gusto nating ipaintindi rito, ang lahat ng mga kaloob na meron tayo ay nagmula sa Kanya. Kaya nga, ang sabi kong ganon, ng unang Pedro 4:10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapapakinabang ng lahat. Yun ang gusto ipakita. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya siya nagkaloob, sabi ng John 3:16. Dapat nating tandaan na naligtas tayo dahil sa magbiyayang pagkakaloob ng Diyos. Bilang kanyang mga anak, tinawag tayo upang maging, ano sabi ng Matthew 5:14? Mga ilaw ng sanlibutan. Kung pinagtitiwalaan natin at pinararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng masayang pagkakaloob ng ating panahon, kayamanan at talento, tunay na pinaliliwanag natin ang ating ilaw sa harapan ng mga tao at masasalamin nila sa atin ang kabutihan ng ating Amang nasa langit. Katulad ng pasimula ko sa inyo kapatid kanina, kung tayo po ay susunod lamang din, sumunod na po tayo ng mayroong pusang loob, pagmamahal at kagalakan. Amen po ba? Sapagkat iniibig ng Diyos ang mga taong anak niya na pusang loob na nagbibigay at naghahandog para sa Kanya. Kapatid, once again, I want to summarize itong pinag-aralan natin na magkaloob ng masaya sa Panginoong Diyos. At ang tanong, paano ka magkakaloob ng masaya sa Panginoong Diyos? Una, sa pamamagitan ng pagkilala mo sa ginawa ni Kristo sa iyo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkilala mo na ang Diyos ang nagpapala sa iyo. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagkilala mo na lubos na iniibig ng Diyos ang mapagbigay. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap. Nawa po, ang prayer ko, ang banal mong Espiritu ang magpaunawa nito sa amin at nagpaunawa nito sa amin. Hayaan nyo na ipasakop namin ang aming mga sarili, ang aming kaisipan at puso sa salita nyo na siyang gabay at authority ninyo sa aming mga buhay. At nawa makita namin ang prinsipyo na ang pagiging Kristiyano namin at anak ninyo ay may kaakibat na pagbibigay. Kaya nga po, totoo ang kasabihan, give and take, Panginoong Diyos. Nagbibigay, tumatanggap, nagbibigay. At ang sabi nyo, mapalad ang mga taong nagbibigay kaysa tumatanggap. At malinaw na ang layunin ninyo kung bakit nyo kami pinagkakalooban ng lahat ng pagpapala na mayroon kami, sapagkat nais nyo na bibigyan namin kayo ng karangalan at mapapurihan at maging bahagi kami sa Great Commission na binigay ni Jesus, na kailangan naming umayo, ipangaral at ituro ang Ebanghelyo ni Kristo. Kailangan naming mag-disciple, Panginoon. Kailangan naming magtanim ng mga iglesia. At kailangan po namin, Panginoon, palaganapin ang inyong Ebanghelyo. Kakibat ng mga gawain nito,
sa panahong moderno namin ngayon ay ang pagtustos sa mga pangangailangan ng inyong ministry. Lord, salamat po sa bukas na puso na inilagay nyo sa mga kapatiran. Salamat sa kanilang mapagbigay na kalooban, Panginoong Diyos, at masayahing kalooban. Nawa po, panatilihin niyo po ito sa bawat isa sa amin. At naniniwala kami, Panginoon, kapag napagkatiwalaan niyo kami sa maliit na bagay, ay mapagkakatiwalaan niyo po kami sa malaking bagay. Pero Lord, sabi niyo, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, ay hindi niyo pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Help us, Lord, to be good steward of your blessing sa buhay po ng bawat isa sa amin. Tingnan po namin palagi kung paano nagmahal si Jesus sa amin. Binigay niya ang kanyang buhay doon sa cross para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. This is our prayer, Father. In Jesus' name we pray. Everybody says Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, sa punto po ito,